Hay naku, magtsismisan kaya muna tayo. Sunday kasi ngayon, so parang wala naman tayong ginagawa. Tapos bakasyon ng kids, walang pasok, 'di ba? By the way, I'm Kati Go, mother of four. Meron akong three boys na anak at isang only girl. Bale, yung panganay ko is already 16 turning 17. Then the next one is 15, lalaki din siya. Tapos 12 years old, lalaki also. Then yung bunso ko is a girl. She's level 3 and she's just 8 years old. So, para ako bilang isang nanay, parang ask ko lang kayo, ganun din ba kayo? Gigising sa umaga, para mag-asikaso sa mga batang papasok sa school. Tapos, ihahatid natin sila sa school. Tapos pag-uwi natin, kailangan nating maglaba, maglinis, then mag-prepare ng tanghalian para sa mga naiwan din sa bahay. Para may kainin din naman tayo kahit papano. Tapos after that, pahinga konti, syempre, sobrang impokrita naman kung sasabihin natin hindi tayo nakakapag-Netflix or YouTube kahit papano, di ba? Syempre, nakakapagpahinga-pahinga pa rin naman tayo kahit papano. Tapos, parang bandang hapon, kailangan mo mag-fetch ulit ng kids. Kasi ako, wala naman kaming driver. Hindi naman kami mayaman. So, ako na rin yung driver. So, pag-fetch ng kids, yun, sa kotse, nagkukwentuhan kaming apat ng mga nangyari sa kanila sa school. Siyempre, napaka-importante na kailangan nakakakwentuhan mo yung mga anak mo. Kasi usong-uso ngayon yung bullying sa school. At least kung kayo mismo nakakapagkwentuhan ng mga nangyayari sa school, aware ka. Happy ba yung kids mo or may nangyayari na bang hindi maganda, 'di ba? Awa naman ng Diyos, yung kids ko naman is mga friendly. Tsaka sa school nila, mababait yung mga estudyante. As in, parang halos lahat sila magkakaibigan. So, habang nag-uusap kami do'n, masasabi nila sa'yo tapos a-ask mo sila saan ba sila nahihirapan, at least kahit papaano matutulungan mo sila, 'di ba? Kasi sobrang importante na nakakausap natin talaga yung mga bata. So, yun na nga, pagdating namin dito sa bahay, kailangan ko naman mag-prepare ng hapunan kasi syempre kakain kami ng hapunan. So, after mong mag-prepare, maghuhugas ka ng plato. So, after that, syempre maglilinis ka na ng sarili mo dahil sa sobrang maghapon na ginawa mo na, 'di ba? Parang kailangan din naman maging fresh ka bago ka matulog. So after that, siguro hindi ako naman gaano inaantok na kaagad-agad pag higa mo eh. Nakakapag-Netflix ka pa naman kahit papano. Tapos, pagising mo kinabukasan, yun na naman ang gagawin natin, 'di ba? Sino nakaka-relate sa akin na paulit-ulit na lang yung routine na ginagawa natin. Pero, alam mo ba kung ano yung magandang bagay doon? It all means lang na parang nanay ka. Kailangan mong gawin yan. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka ng Diyos na magkaroon ng mga anak. So, ibig sabihin, confident si God sa'yo na kaya mong lagpasan at kaya mong kayanin lahat ng hirap sa buhay. Dahil pinagkatiwalaan niya tayo ng buhay sa pamamagitan ng mga anak natin. So, dapat maging happy tayo, maging thankful tayo, maging grateful tayo dahil kahit papano, nanay tayo, ang dami diyan walang anak, 'di ba? Gustong-gusto magkaanak. So ikaw na katulad ko na may 4 na anak, 5 anak, 6 na anak, maging happy tayo. Wala man tayong sinasahod sa araw-araw na ginagawa natin. Basta nakikita nating walang sakit yung mga bata, ay nako, sabi ko sa'yo, yun ang pinaka-best na regalo sa atin, yung healthy yung mga anak natin. So, yun na muna. Ang dami ko nang nachika. Sa